Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Samahan po ninyo ako ng isang oras sa balitaan. Narito po ang detalye ng mga balita. SC approve sa martial law. Nakascore si Pangulong Duterte sa Korte Suprema matapos ideklara ng mga maestrado na legal ang pagdedeklara ng batas militar sa Mindanao. Kung sino-sino ang mga pumabor at kumontra sa martial law, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Idubas. Nakascore si Pangulong Duterte ng malaking punto sa Supreme Court sa isyu ng martial law sa Mindanao, kasunod ng gyera sa Marawi. Idiniklara ng mga maestrado ng Korte Suprema na legal at naayon sa batas ang Proclamation 216 na naglagay sa Mindanao sa ilalim ng martial law. Sa botong 11 pabor, 3 naman ang pabor pero may kondisyon na limitado lamang sa Marawi ang martial law at 1 ang kumontra. Ibinasura ng mga maestrado ang mga petisyon na kumikwestiyon sa legalidad ng batas militar ni Pangulong Duterte. Bukod sa tanging si Associate Justice Marvic Leonen ang bumoto laban sa proklamasyon ng martial law, habang sinasabing si Chief Justice Maria Lourdes Sereno at Justices Antonio Carpio at Alfredo Caguiwa ang pabor na limitahan lang sa Marawi ang martial law. Kumbinsido ang mga maestrado na may sufficient factual basis ang Pangulo na ilagay sa martial law ang Mindanao noong May 23, kasunod ng pag-atake ng Mauti Terror Group sa Marawi City. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Extension ng martial law sa Mindanao, irerekomenda ng PNP at ng AFP. Magbabalita si 2A Raymond Adpas. Hindi pa man nagtatapos ang 60 araw na deklarasyon ng martial law sa Mindanao ay nagpayag na ng kanda ng pamunuan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines na irekomendang extension nito. Ayon kay Police Director General Ronald Bato de la Rosa, nag-usap na sila ni AFP Chief of Staff General Eduardo Anyo at nagkasundo ang mga itong irekomenda kay Pangulong Rodrigo Duterte ang extension ng martial law. Ito ay bago pa man maglabas ng desisyon ng Korte Suprema pabor sa deklarasyon nito sa Mindanao. Paliwanag ni General De La Rosa, kailangan ng extension ng martial law upang saklaw na nito ang rehabilitation phase sa Marawi City. Mahirap umanong magsimula na silang magtrabaho doon para sa repair and rehabilitation na may mangyayari pang putukan. Ganun pa man ay nakadepende umano ito sa mga kaganapan sa Marawi bago matapos ang 60 days ng martial law sa July 23. We are inclined to recommend to the President na kung pwede, the way things are going doon ngayon, hindi pa talaga totally na stabilize yung sitwasyon. Ganda sana i-extend para pati sa rehabilitation phase ng Marawi. Mahirap pa magpanday-panday doon na mayroong putok-putok pa na mangyari, di ba? So para safe yung mag-rehabilitate, extend mo na yung martial law para maganda yung kalabasan ng reconstruction, rebuilding of Marawi. So kahapon, napag-usapan namin na ang tanongin nila Presidente, sabi sa akin dyan nyo, you might as well siguro recommend to him kung ipa natin, extend ng konti. Si Police Director General Ronald Bato de la Rosa, iyan ang BCRH News. Raymond Adpas, Aris 28, naglilingkod sa pagbabalik. Galit na galit. Kung nagdidiwa ngayon ang pabor sa martial law sa Mindanao, galit na galit naman ang ilang mga grupo dahil sa umunoy pagbabaliwala ng Korte Suprema sa kanilang mga magbibigay na argumento kontra sa batas militar. Kung ano ang sunod na hakbang ng mga anti-martial law, alamin po natin sa report ni RH09, Sunny Casulia.
Galit na galit sa desisyon ng Korte Suprema pabor sa martial law ang mga kinukwestiyon sa hakbang ni Pangulong Duterte. Dismayado si Renato Reyes ng Grupong Bayan na binaliwala ng Supreme Court ang mabigat nilang katwiran para kontrahin ang paglalagay ng Pangulo sa Mindanao sa ilalim ng martial law. Pag-iisipan ni Reyes at ng iba pang pagkukwestiyon sa usapin kung maghahain ng apela sa desisyon ng kataas-taasang hukuman. Dismayado sa naganap na desisyon ng Korte. Sa paniniwala namin ay na-argue naman ng aming mga abogado yung batayan ng ating petisyon na kung may question bakit diniklara ang martial law sa buong Mindanao. Gayong wala namang nalaganap na labanan ng rebelyon doon sa kabuuan ng Mindanao. Ito po ay masamang pangitain dahil nga tila ginawa na ng Supreme Court na mas madali na mag-declare ng martial law, hindi lang sa Mindanao kung hindi sa buong Pilipinas. Pangalawa, tila nalilegitimize ng Korte Suprema yung nagaganap ng mga pang-aabuso sa Mindanao ngayon at sa mga darating pa na mga pang-aabuso. Posibleng lalong lalakas ang loob ng mga militarista sa loob ng Administrasyong Duterte at mangahas sila na i-extend pa yung martial law beyond 60 days. No? At nangangamba tayo na baka hindi nga tumigil sa Mindanao. Baka ngayon lalakas din ang loob nila na pwede pala nilang ideklara ang martial law sa buong Pilipinas kahit na ang insidente ay nasa isang lugar lamang. Isinailalim ng Pangulo sa martial law ang Mindanao kasunod ng pag-atake ng Maote Terror Group sa Marawi na ngayon ay umabot na sa mahigit 40 araw ng bakbakan. Mahigit 400 na ang namatay sa mainitang bakbakan ng militar at pulis laban sa mga teroristang simpatetiko sa kinakatakutang ISIS sa gitnang silangan. Para sa MBC Network News, RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Suspect Tenorture, mistulang inilagay na ng ilang individual ang bata sa kanilang sariling mga kamay. Ito'y matapos matagpuang patay ang isa pang suspect sa massacre sa Bulacan. Kung ano ang dinanas ng lalaking ito bagamat hindi pa napapatunayang may sala sa pagpatay sa isang pamilya sa San Jose del Monte, Bulacan. Alamin po natin ang report ni Average 48 Sheila Idubas. Nakitang patay ang isa sa 3 sospek umano sa pagmassacre sa 5 mag-anak sa San Jose del Monte, Bulacan. Pinaniniwala ang tinorture o pinahirapan muna ng husto bago pinatay si Rolando Pasino alias Ingo. Itinapon ang bangkay ni Pasino sa ilalim ng isang puno sa Palmera Drive, Phase 7, Barangay Santo Cristo, dakong alas 6:30 ng umaga. Ayon sa report, nakatali ng pump belt ng sasakyan ng leeg ni Pasino at may iniwang cardboard sa kanyang tabi na may nakasulat na adik at rapist ako, huwag tularan. Si Pasino ay itinuro ng pangunahing sospek na si Carmelino Ibanez na isa sa 2 kasama niyang pumasok, gumahasa at pumatay sa 5 miyembro ng isang pamilya sa San Jose del Monte noong June 27. Pinaniniwala ang mga vigilante o grupo ng mga nagmamalasakit sa krimen ang dumukot, nagpahirap at pumatay kay Pasino. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Ito pa isang dalawa patay. 2 suspect patay. Nako, usapang patay pa rin naman tayo. 2 katao ang kumpirmadong patay matapos namanong makipagbarilan sa mga pulis kung bakit sila lumaban sa mga otoridad. Alamin natin sa report ni RH09 Sunny Casulia. Patay ang 2 sa 6 na lalaking umiwas at namaril pa sa police checkpoint sa Mulabi Street, Payatas, Quezon City kaninang madaling araw. Ayon sa mga operatiba ng Quezon City Police Station 6, imbis na huminto ay pinaputukan pa ng suspect na sakay ng 3 motorsiklo ang ikinasan nilang Oplancita sa Mulabi Street, Payatas. Hinabol ng mga pulis ang suspect hanggang sa kanto ng Lanzones Street at Payatas Road at dito sumiklab ang barilan na ikinamatay ng 2 sa 6. Itinakbo sa East Avenue Medical Center ang 2 pero idineklara silang dead on arrival habang nakatakas naman ang 4 nilang kasamahan. Nakuha sa crime scene ang motorsiklo ng 2 napatay at isang kalibre 38 baril. Para sa MBC Network News, si Sunny Casulia, RH9, naglilingkod sa pagbabalita.
na-bypass, ni-reappoint. Nanindigan si Pangulong Duterte na panatiliin niya sa kanilang mga posisyon ng mga miyembro ng kanyang gabinete na hindi pa nakakalusot sa makapangyarihang commission on appointments. Kung sino-sino ang mga ito, alamin natin sa report ni RH44, Vien Dacles. Nilagdaan ni Pangulong Duterte ang ad interim appointment ng 4 na cabinet secretaries na na-bypass ng Commission on Appointments noong Mayo. Kabilang sa hindi nakalusot sa CA sina Agrarian Reform Secretary Rafael Mariano, DSWD Secretary Judy Tagiwalo, DOH Secretary Pauline Ubial at Environment Secretary Roy Simatu. Nilagdaan ni Duterte ang ad interim appointments ng 4 noong Hunyo 1 pero kahapon lang ito inilabas ng Malacanang sa media. Samantala, inaprubahan din ni Duterte ang promotions nila dating TV5 reporter Feducia Mia Reyes Lucas bilang Undersecretary at Florentino Loyola Jr. bilang Assistant Secretary for Media Relations sa Palasyo. Samantala, na-promote naman si Marvin Gatpayat bilang Undersecretary ng Presidential Communications Operations Office. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. O ito, baka isa kayo sa mga hindi pumasok ngayong araw na ito, ha? Mga netizen na wow mali! Mistulang na wow mali ang mga ilang mga netizen, lalong-lalo na yung mga estudyanteng tamad pumasok sa Hindi naman, siguro na biktima lang. Sa paralan matapos mag-reappear ang dating post ng GMA7 tungkol sa holiday announcement ni Pangulong Duterte. Kung ano nakasulat sa post na ito at kung kailan ito huling pinost, alamin natin sa report ni RH48 Sheila Iduybas. Maraming estudyante ang nawaw mali nang biglang sumulpot ang FB post ng GMA7 Network ng class suspension para sa Idil-Fitir noong 1 taon. Makikita sa hashtag walang pasok Facebook post ng GMA na idiniklara ni Pangulong Duterte na walang pasok ang July 6, 2016, Wednesday, okasyon ng Idil-Fitir. Ilang netizens ang nawaw mali gaya ni Erica Contreras na nagsabing, "Lol, 2016 pa pala ito. Kaya pala isip ako ng isip kung mali ba ang date sa cellphone ko." Habang may ilan din na hindi napansin ang date ng post at nagpahayag pa ng pakikiisa sa Muslim community. May ilan din na nilinaw na 2016 pa ang post at bigla lang lumitaw o sumulpot ulit ang nasabing post noon ng GMA7. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas, naglilingkod sa pagbabalita. Sa bato, adi ka ba sa Everwing? Viral po ngayon sa social media ang bagong laro sa Facebook Messenger na Everwing. Kung bakit ito nakaka-addict at kung paano ito laruin, hindi ko pa alam, ha? Alamin natin sa report ni RH09 sa Nicasulia. May bago na namang kinaaadikan na laro sa smartphone, hindi lang na mga kabataan kundi kahit mga may edad na. Laro sa Facebook Messenger na Everwing. Simple laruin ang Everwing. Dapat lang ay marunong kang mag-swipe pakanan o pakaliwa at iiwasan lang mahulugan ng tila fireball para hindi mamatay. Kapag narating na ang ika nga nila boss ng laro, kailangan mo lang ulit-ulitin na tamaan at iwasan ang nahuhulog na tila laser ball lights para makapagpatuloy sa susunod na level. Nakaadik ang larong ito dahil mayroon itong coins kung saan maaari kang makabili ng malalakas na karakter at hindi rin ito mahirap laruin kaya madaling mahook ang player. Para sa MBC Network News, RH9, Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalik. Samantala, para sa ating balitang showbiz, Aljur Abrenica, hindi ni-renew ng GMA7. Magbabalita si RH43, si Rocky. Very visible na sa bakura ng ABS-CBN na aktor na si Aljur Abrenica. Ito'y matapos na hindi na i-renew ng GMA7 Network ang kanyang kontrata na nagtapos ngayong taon. Dahil dito, kung kaya't nakikita na si Aljur na pagala-gala sa loob ng ABS-CBN upang mag-audition para mapasama sa isang proyekto, bagamat noong matanong ito kung ano ang ginagawa niya sa bakura ng DOS ay sinabi nito na napadaan lamang siya. Hindi rin daw ito nagsasalita kung anong proyekto siya nag-audition dahil ito
tinatanggi nga nito na nandun siya para sa GOSI. Hindi pa raw kasi siguradong aktor kung matatanggap ito sa kanyang ginawang audition, lalo na at halos lahat ng nakasabayan nito sa audition ay mga talent ng DOS kung saan ang mga ito umano ang priority para sa nasabing proyekto. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz. Sa pagbabalik ng MBC Network News, batang babae tumilapon matapos mabangga ng motorsiklo. Gulong ng taxi, kumalas at nagpagulong-gulong sa kalsada. Truck driver pinalo ng tubo sa ulo ng misis, patay. Netizen na nawaw mali sa sumulpot na abiso ng walang klase. Bagong laro sa Facebook Messenger, viral. Bagong ID system para sa mga OFW, ilulunsad. Martial law sa Mindanao, palalawigin pa nga ba ni Pangulong Duterte? High-tech na kotse, pwedeng mahack gamit ang iPhone. Boiler sa isang garment factory sa Bangladesh, sumabog, 10 katao patay. Matapos ang 17 taon, SMB nakasungkit na rin ng Commissioner's Cup Championship. Nanay ni Ella Cruz na biktima rin umano ng billboard shooter ni Erich Gonzalez. Mga detalye sa pagbabalik ng MBC Network News. Bonding with the family pag may time. Try ng bagong recipe pag may time. Business pag may time. Dahil ang may pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain-away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Update pag may time. All you need is Pride. ACS. Kaanda. Ang paglalaba, nakukuha yan sa Gaanda. Pinagagaan at pinagaganda ng Pride. May dagdag alaga ng fabric conditioner, nililinis, pinababango, pinalalambot, inaalagaan ang kulay ng damit para gaanda ang pamilya. Ang ganda ko! Pride with fabric conditioner. Loyal ka ba sa toothpaste mo? Sa blind toothpaste test, malalaman. Excuse me, anong toothpaste ang ginamit niyo? Eddie, yung lagi ko ring gamit. Unique pala. Mali tayo. Ayon sa research, 6 out of 10 Filipinos nagkamali din. Parehong nabibigay ng maximum fluoride protection, fresh breath, healthy gums at approved ng Philippine Dental Association. Parang toothpaste ko. Pero ang unique, mas affordable ang presyo. Mali na naman tayo. Dahil hindi unique ang toothpaste mo, try mo po. Unique, it's your toothpaste at your price. ACS. Di biro maging nurse, dapat marunong sa sakit at marunong ding mag-alaga. Yun bang may malasakit? Kaya pagdating sa bath soap, hanap ko, tulad ko, lalo't may pamilya ako. Kaya ang gamit ko, Shield Bath Soap. Galit ito sa sakit na dulot ng germs. May antibacterial na pareho ng sa leading brand. At may malasakit sa skin dahil may Shea Butter Moisturizer. May malasakit din sa budget dahil super affordable. Kaya naman approved ito ng Philippine Nurses Association. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. ACS. Planuhin na ang inyong mga lakad o kaya'y kakainin o bibilhin. Saan man, anuman at kailan naman ito naisin. Ililista ko ang lahat ng mga highly recommended ninyo at ng mga netizen. Lahat ng yan, pupuntahan at susubukan natin to see if it really deserves a highly recommended mod. Kaya naman, samahan niyo ako sa ating highly recommended na lakad. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 11:30 ng umaga, highly recommended dito lamang sa DZRH News Television.
Ang usapang pag-uusapan, ang kwentuhang pagkukwentuhan, pati ang chismis pagchichismisan. Ito ang programang pwedeng pakinggan ng sinuman. Dito, walang preno ang bigayan ng opinyon, anuman ang pinag-uusapan. Walang sekretuhan, walang blind item, lahat papangalanan. Walang preno ang banatan ng balitaktakan. Ito ang sesyon na pwede mong atinan. RH Executive Session. Makirambol na sa mga karambulista. Congressman Teddy Boy Locsin, Congressman Boying Remulla, Attorney Dodo Dulay, at Ed Javier. RH Executive Session. Isa na namang pagkilala ang ibinigay ng KBP sa DZRH sa katatapos na KBP Golden Dove Awards. Best Radio Public Service Program Host, Deo Macalma. Ito ay lalong nagbibigay sa atin ng inspirasyon para lalong Best Radio Newscaster, Angelo Palmones. Ang pagbabalita para sa akin, hindi lang obligasyon. Ito'y isang karangalan. Para Best Radio Children's Program, Boses ng Kabataan. Para sa inyo to, para sa lahat to ng mga kabataan, mga nagpakita ng kanilang talento. Best Radio Culture and Arts Program, Art to Art. Kami po ay nagpapasalamat sa KBP para sa kanilang pagtitiwala at parangal. Best Radio Drama Program, Batang Mujahideen Radyo Balitatao. Taus-pusong nagpapasalamat sa KBP sapagkat ito ang... Sa KBP, salamat. Ito ay aming inspirasyon para sa tuloy na pagbibigay ng tamang balita at tamang serbisyo sa bawat Pilipino. Tuloy ang mga balita sa MBC Network News. Batang babae tumilapon. Pasintabi lang po sa mga nanonood, naku, medyo nakakalungkot po ang trending news na ito. At sa mga magulang, lagi niyo pong bantayan ang inyong mga anak. Lalo na't hindi natin masabi kung kailan mangyayari ang aksidente. Gaya na lang ng isang batang babae na ito na tumilapon matapos mabugo ng isang motorsiklo. Kung paano nangyari ang insidente ito, alamin po natin sa trending news report ni RH44 Bien Dacles. Malinaw na nasa pool sa CCTV camera ang aksidenteng pagbangga ng isang motorsiklo sa batang babae na bigla-bigla na lamang tumawid sa bahagi ng Barangay Longos, Malolos, Bulacan. Sa nasabing CCTV footage, unang makikita na buhat ang batang babae at tila kapatid at nanay nito sa tila bahay nila at sabay-sabay na tumawid patungo sa tapat nitong tila isang vulcanizing shop. Ilang saglit lang bago bumalik sa kanilang tahanan, isang motorsiklo na mayroong 2 sakay ang paparating patungo sa kanilang direksyon na siyang pagmamadaling lumabas naman ng batang babae upang tumawid. Sa bilis ng mga pangyayari at hindi na makapaghintay pa ang bata sa kanyang ina upang alalayan sana siya, hindi na napansin pa nitong may daraan palang patungo sa kanya, kaya naman ilang saglit lang. Dahil na rin sa malakas na impact, tila ba nagulungan at tumalsik ng may kalayuan ng bata. Bagamat hindi na nahagip pa ng CCTV camera ang mga nangyari matapos mabangga ang bata. Samantala, agad namang itinakbo sa paggamutan ng batang babae habang agad na kinausap ng pamilya ang mga nakabangga sa bata. Para sa MBC Network News, RH44, Bien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Ito pa po, isang trending, gulong ng taxi, kumalas. Nako, babala po sa mga motorista dyan. Siguraduhin po ninyo na nakakondisyon po ang inyong mga sakyan bago po kayo pumasada at umalis ng bahay. Sa ganon, hindi lamang kayo iwas disgrasya, iwas gastos din.
At syempre, para hindi magaya sa report na ito kung saan natanggal ang gulong ng taxi at nagpagulong-gulong sa gitna ng kalsada. Kung may nasaktan ba sa insidente, alamin natin sa report. Nagbabalik si RH44, Vien Dacles. Ligtas at walang sinumang naaksidente sa kahabaan ng Amparo Caloocan, Quirino Highway Extension matapos na kumalas ang gulong ng isang pampasaherong sasakyan at nagpagulong-gulong ito sa kalsada. Sa unang bahagi ng video, makikitang binabaybay ng rider na siyang kumukuha ng video ang kahabaan ng kalsada kung saan sinusundan nito ang isang UV Express. Ilang saglit lang, makikitang biglang nalabang tila may iniwasang kung ano ang UV Express, yun pala ay isang gulong na iniwasan rin ng rider. Sa unang tingin, aakalaing sa FX nang galing ang gulong, ngunit kung susuriing mabuti, sa isang taxi pala ito nagmula na parehong sinusundan ng dalawang sasakyan. Samantala, wala namang aksidenteng naitala dahil sa pangyayari. Para sa MBC Network News, RH44, Vien Dacles, naglilingkod sa pagbabalita. Good news! Magandang balita po ito sa mga OFWs. Tinatrabaho na po ng pamahalaan ng isang uri ng ID system na makakatulong sa mga OFWs para mas mapadali ang paggawa ng mga transaksyon sa loob at labas ng bansa. Kung ano ang sakop ng ID system na ito, alamin natin sa Good News Report ni RH09, Sunny Casulia. Nakatakdang maglungsad ang gobyerno ng isang bagong ID system para sa mga Filipino Overseas Workers o OFW. Ayon kay Labor Secretary Bebot Bello III, ito'y bilang pamalit sa ginagamit na Overseas Employment Certificate o OEC para maka-avail ang mga ito ng serbisyo ng pamahalaan habang nasa bansa. Tinagurian ang ilalabas na ID bilang IDOLE o ID of the Department of Labor and Employment na ibibigay libre para sa mga bona fide OFW. Gate ni Bello, magiging malaking tulong ito upang hindi na magpapabalik-balik pa sa tanggapan ng POEA ang mga OFW tuwing uuwi ang mga ito sa Pilipinas. At yan ang ating good news! Para sa MBC Network News, ako naman si Sunny Casulia, naglilingkod sa pagbabalita. Nako, pag-ibig nga naman. Ito dahil po sa selos. Nako mga mister, medyo hinay-hinay lang po tayo sa paglalapit sa mga babae. Ano po? Lalo na kung alam po ninyo na sobrang selosa ang inyong misis. Pero hindi matulad sa report na ito kung saan isang truck driver ang pinag-aampas ng tubo sa ulo ng kanyang sariling asawa. Ano dahilan? Walang iba kundi selos. Kung paano nahuli ni Mrs. si Mister, nakaw, alamin natin sa Regional Network News Report straight from Pangasinan. Ibabalita yan ni RH38 Freddy Fajardo. Pansamantalang nilalamayan ngayon sa kanilang tahanan sa barangay Palakpalak, Posorobio, Pangasinan ang bangkay ni Ariel Neri E. Villaflor, 38 anyos, tubong barangay Antonio Alicia Isabela, matapos itong patayin ng sariling misis. Sa investigasyon nila PO3 Marites Reporte, pinatay ng suspect na si Mrs. Vicky Neri, 41 anyos, ang sariling mister dahil sa matinding selos sa alauna ng hapon habang natutulog sa kanilang tahanan. Inamin ng suspect na matagal na niyang pinagplanuhan ang pagpatay sa asawa dahil sa umano'y may iba itong babaeng kinahumalingan kung saan marami pa itong utang sa kanyang kamag-anak dahil sa bisyo sa alak at shabu. Truck driver ang trabaho ng biktima at malayo ng biyahe nito, tilang araw din ito bago makauwi. Nang dumating sa kanilang tahanan ay pinaghanda pa ni Mrs. ng pananghalian at matapos silang kumain nagbukas pa si Mrs. ng isang buting alak at sila ay nag-shot at nang makaramdam na ng antok ang biktima ay nagpasin itong pumasok sa kanilang kwarto at natulog. Inubos ni Mrs. ang natira nilang alak at nang matiyak na tulog na si Mister ay inilabas na ang matagal niya ng itinatagong tubo na may habang 1 metro at 2 pulgada ang diameter
metro, inupakan ng malakas na palo sa ulo ang asawa. Saka lumabas muna ito ng tahanan, tiningnan ang paligid kung may tao at nang walang nakita, binalikan ang naghihingalong mister at 2 beses pa itong hinataw ng tubo sa ulo, sanhi ng tuluyan na itong pagkamatay. Matapos ang krimen, nagtungo sa bahay ng kanyang ina ang suspect at sinabi ang pangyayari kung saan nagtawag pa ng ibang anak at manugang at nilinis ang lugar ng krimen. Hinugasan ng dugo ang tubo saka itinago sa kabilang bahay ng kanyang ate saka dinala sa paggamutan ng wala ng buhay na si Ariel. Kasong paresid ang nasampa kay Mrs. Neri habang obstruction of justice naman sa 6 pang kamag-anak nito na kapwa na sa likod ngayon ng rihas na bakal ng Posorobio PNP. Dumating na ang pamilya ng biktima mula sa Isabela na gusto agad iuwi sa kanilang lalawigan ng bangkay, subalit sa pamamagitan ng DSWD, nakiusap ang 2 nilang anak na may edad 17 at 11 na paglamayan muna sa kanilang bahay bago dalhin sa Isabela kahit 2 araw man lang. Yan ang DCRH News mula sa Pangasinan. Freddy Pajardo, RS38, taglilingkod sa pagbabalita. Martial law i-extend. Ngayong formal lang sinabi ng Korte Suprema na pabor sila sa pagpapatupad ng martial law sa Mindanao. Ang sunod na tanong ng sambayanan, palalawigin pa ba ng Pangulo ang martial law at ano ang magiging implikasyon nito sa ating bansa? Para malaman ang sagot sa mga katanungang yan, narito. Alamin natin ang Alamba News Report ni RH 49, Rita Salonga. Aprobado na ng Supreme Court ang martial law na idiniklara ng Pangulong Rodrigo Duterte sa kasagsagan ng Marawi Siege sa Lanao del Sur. Base sa statement na nilabas ng kataas-taasang korte, 11 sa mga mahistrado ang umayon sa naging desisyon ng Pangulo. Ayon sa kanila, may sapat na basihan ng Pangulo para ideklara ang martial law sa buong Mindanao. Si Associate Justice Marvic Leonen lang ang natatanging mahistrado ang nag-oppose sa nasabing deklarasyon. Idineklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang martial law noong Mayo 23 habang siya ay nasa Russia para sa kanyang state visit. Binalak kasi noon na iserve ng militarang warrant of arrest laban kay Abu Sayyaf group leader Isnilon Hapilon na di umano'y nagtatago sa Marawi City. Dumepensa ang Maute Group na pinaniniwala ang tumutulong kay Hapilon. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas at hanggang ngayon patuloy pa rin ang bakbakan ng militar at mga miyembro ng Maute. Nasa kamay na rin ng militar ang pinaniniwala ang mga magulang at ilang kamag-anak ng Maute Brothers. Sa pinaka-latest interview kay Defense Secretary Delfin Lorenzana, sina Hapilon at Maute Group Leader Abdullah ay nasa Marawi City pa at nagtatago sa isa sa mga moske doon. Taliwas ito sa mga naunang balita na di umano'y tumakas na patungong basilan ang dalawa. Inamin rin ng DND Secretary na mahirap bigyan ng deadline kung hanggang kailan matatapos ang sigalot sa pagitan ng militar at ng Maute Group. At sa pag-aproba ng Supreme Court sa martial law, may pag-asa bang palawigin ng Pangulo ang deklarasyon nito ng martial law kung wala pang katiyakan kung hanggang kailan ang Marawi Siege. Para sa Alamba News, RH 49, Rita Salonga, naglilingkod sa pagbabalita. Baka ho meron kayong mga kaibigan na may mga high-tech na kotse tulad ni Sheila. Babala sa may mga high-tech na kotse dyan. Alam nyo ba na maaari palang mahak ang inyong mga mamahaling kotse sa pamamagitan lamang ng iPhone? Nako, ishare nyo na po ito sa inyong mga friends, katulad ng friends ni Sheila, para malaman nila ang weak spot ng mga brand new at high technology na mga sasakyan. Kung paano nagagawang kontrolin ng mga hacker ang mga sasakyan sa pamamagitan lamang ng cellphone, alamin natin sa PSI Tag You na ito. Babala sa may mga high-tech na kotse. Alam nyo ba na sa pamamagitan lamang ng iPhone o computer, maaari nang mahak at mapaandar ang inyong mga sasakyan? Sa katunayan, isang system developer sa Amerika ang nagpakita kung paano mapapaandar ang Chevrolet sa pamamagitan lamang ng Wi-Fi at computer. May kinabit lang na device si Eric Evanchik sa Chevrolet at nagawa na niyang kontrolin ang functions ng kotse gaya ng pagbukas ng pinto, headlights at pag-andar ng sasakyan. Kaugnay nito, may ilang white hat hackers o mga mabubuting hackers na nagdemo kung paano makokontrol ang mga high-tech na sasakyan kahit hindi pa ito nahahawakan o nalalapitan sa pamagitan lamang ng internet connection. Paliwanag ng mga eksperto, ang mga high-tech cars ay may bagong feature na U-Connect kung saan nakalagay lahat ng impormasyon at coordinates ng isang kotse.
Halos 10 katao ang patay sa pagsabog ng boiler sa isang garment factory sa Bangladesh. Ayon sa fire officials, nangyari ang pagsabog sa Dhaka habang patuloy pa ring inaalam ang sanhi ng pagsabog. Maliban sa mga namatay, marami ring iniwang sugatan ng insidente na karamihan ay nagtamo ng mga paso sa katawan. Pangalawa, ang Bangladesh ang may pinakamalaking garment making industry, sunod sa China. Samantala, kinundina ng international community ang muling pagpapalipad ng North Korea sa hindi patukoy na ballistic missile sa gitna ng paghahanda ng Estados Unidos sa kanilang 4th of July holiday. Ayon naman mismo sa Tokyo, posibleng bumaksak muli ang missile sa exclusive economic zone ng Japan. Para kay Japanese Chief Cabinet Secretary Yoshihide Suga, hindi na pwedeng palampasin ang napapadalas na missile test ng North Korea. Kaagad namang nagpatawag ng meeting si South Korean President Moon Jae-in sa National Security Council matapos ang pagpapakawala ng ballistic missile. Para sa MBC Network News RH48, Sheila Edubas naglilingkod sa pagbabalita. Sa unang pagkakataon mula pa noong 2000 at nang maging coach ng Beermen si Coach Leo Austria, nakuha na rin sa wakas ng San Miguel Beermen ang kanilang unang PBA Commissioner's Cup Championship sa napakahabang panahon. Tinapos nila ang serye sa Game 6 kung saan hindi na nila binigyan pa ng pagkakataong makabalik ang kanilang nakalaban na TNT Katropa. Naging leading scorer ng Beermen ang kanilang import na si Charles Rhodes na nakakuha ng 30 points at 11 rebounds habang ang backcourt tandem naman ang nagsemento ng kanilang panalo. Pumutok mula sa labas ng 3-point arc si Marshall Lassiter na tumama sa 5 of 13 shooting mula sa 3 at nagbigay ng 24 points sa Beermen. 14 points at 3 steals naman ang ambag ni Best Player of the Conference na si Chris Ross habang naka-triple-double si Alex Cabagnot na may 19 points, 12 rebounds at 11 assists para matulungan at masecure ng SMB ang panalo at maparangalan bilang Finals MVP. Ito na ang ikalimang championship ng San Miguel Beermen sa loob ng 3 taon. Pero ito ang unang Commissioner's Cup Championship matapos mabigong makuha ang tamang timpla mula sa kanilang mga dating import. Susubukan naman ngayon ng SMB na makuha ang pinakamimithing Grand Slam Championship sa darating na Governor's Cup. At yan ang ating balitang pampalakasan para sa Game Now. Ako si Toby Pavon. Hindi na napigilan pa ng nanay ni Ella Cruz na si Jessica Cruz ang ibulgar ang di umano'y pang-iskam sa kanila ng billboard suitor ni Erich Gonzalez na nakilalang si Sian Gaza. Sa kanyang Facebook account, sinabi ni Jessica na nabiktima sila ng panluloko na nasabing lalaki na nagpakilalang CEO ng isang kumpanya. Napawaw pa ang nanay ng young actress sa kanyang Facebook post kung saan sinabi nito na para lang malinis ang pangalan nito sa scammer issue ay may pa-billboard naman ito ngayon at may na-auto na naman umano ito para mag-invest sa monkey business nito. Direkta ding tinawag na nanay ni Ella na scammer si Sian kung saan kamakailan lamang umano ay may issue na naman ito dahil may na-scam ulit kaya't gumawa ito ng gimmick upang makapang-uto na naman. Idinagdag pa ni Jessica na dating ini-stalk ni Sian ang kanyang anak kung kaya't kilala niya ito kung saan mahilig din umano itong manggamit ng mga artista. Sinabi pa ni Jessica na may naloko rin itong producer na taga-Qatar kung saan sinabi nitong magsosyo sila sa pag-produce ng concert at kasama nga doon ang kanyang anak, ngunit wala umano itong ibinigay na pera sa kanila bilang talent fee ni Ella dahil ang inisyo raw nitong cheque ay walang pondo kaya tumalbog. Kumuha rin umano ito ng kotse sa kanilang buy and sell car business at nang mag-issue ito ng post-dated check na maaaring i-encash pagkatapos ng Pasko ay lagi na nitong pinahuhold hanggang sa sinabihan nila ito na ibalik na lang ang kotse. Ayon pa rin sa nanay ni Ella, hanggat maaari ay ayaw raw sana niya magsalita, ngunit nang mabasa niya raw sa social media ang ginawa nitong pagkuha na naman ng atensyon, ay nagdesisyon siya magsalita na baka marami pa itong mabiktima. At yan aking balita. Ako naman si RH43 Rocky, ang inyong kaliga sa mundo ng showbiz.
Ano ba ang magiging lagay ng panahon ngayong araw? Patuloy ba tayo makakaranas ng mga pag-ulan tuwing hapon? Alamin po natin mula sa Panahon TV, mula kay Amor La Rosa. Magandang araw, Pilipinas. Midweek na. Ano bang plano mo today? Wala mang bagyo umiiral dito sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Mararanasan pa rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Bakit nga ba? Alamin natin sa forecast ng Pag-asa. Dahil sa patuloy na pag-iral ng monsoon trough, magiging maulap ang kalangitan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Sa mga residente ng Metro Manila, regions of Ilocos at Western Visayas, paghandaan ng mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat-pagkulog. Same weather condition ang mararanasan sa Mimaropa, kabilang dyan ang Mindoro, Marinduque, Romblon at Palawan. Gayon din sa Calabarzon, ibig sabihin kasama naman dito ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at ang Quezon Province. Sa natitirang bahagi naman ng bansa, partly cloudy to cloudy skies ang iiral, pero magdala pa rin ng payong at mag-monitor sa updates dahil hindi pa rin inaalis ang tsansa ng isolated rain showers or thunderstorms. Umulan man o umaraw, dapat nakahanda ka. Kaya bilang gabay sa iyong activities ngayong araw, alamin natin ang magiging lagay ng panahon sa mga piling lungsod ng bansa. Sa mga masisipag na magsasaka ng Cabanatuan Nueva Ecija dahil hagipon ng monsoon trough ang Central Luzon, nakapaghandaan ng maulap at maulang panahon ngayong araw. Ganitong weather condition din ang mararanasan sa Kalayaan Islands, Calapan, Dumaguete at Rojas. Ang temperatura maglalaro sa pagitan ng 23 to 32 degrees Celsius. Kung ikaw naman ay from Catbalogan, doble ingat dahil magiging maulan ang panahon sa mga susunod na oras. Rainy Wednesday din ang inaasahan sa Tagbilaran City, kaya sa mga may photoshoot sa Bamboo Hanging Bridge, better kung gawin na lang ito sa ibang araw. Kabaligtaran naman ang mararanasan ng mga kaanak at supporters ng ating pambansang kamao sa Gensan. Generally, fair weather condition kasi ang nag-iintay, maliban na lang sa possible rain sa hapon o sa gabi. Papabor din ang magandang panahon sa mga mag-island hopping sa Surigao. Ang temperatura nasa 24 to 31 degrees Celsius. At yan ang latest mula rito sa Quezon City. Ito ang Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po si Amor La Rosa, back to studio. Maraming salamat mula kay Amor La Rosa ng Panahon TV. At sumayin nyo na naman ng isang oras nating balitaan, mga impormasyong dapat po ninyong malaman saan mang sulok ng mundo. Sa ngalan ng bumubuo ng MBC Network News, ako po inyong lingkod sa pagbabalita. Ako po si Dennis Antenor Jr. Bukas, alas 12 ng tanghali, tuloy-tuloy pa rin po ang ating balita dito lamang sa MBC Network News. Bonding with the family, pag may time. Try ng bagong recipe, pag may time. Business, pag may time. Dahil ang may Pride, may time. Pride Power Wash. Tama sa washing machine. Tama sa mancha. Kasi may stain away formula, di ka kusot ng kusot. Tama ang bula, di ka banlaw ng banlaw. Tama sa motor, dahil walang chalk na pwedeng magbara. Pride Power Wash, tama sa washing machine. Update pag may time. All you need